Praise the Lord. Amen. What happened on the cross of Calvary 2,000 years ago is the reason why we are here today. Amen. The crucifixion of Jesus Christ, His death, is the reason why we are alive. Amen po? Amen. Sa crucifixion is a Roman execution, method of execution ng mga panahon, ng mga unang panahon. Well, Jesus on the cross, facing the agonizing, paghihirap-hirap na hirap siya, death of crucifixion, He prayed. Ito po ang pangalawang sinabi ni Jesucristo nung siya ay nakapako sa cross ng Calvary. His prayer, Father, forgive them, for they know not what they do. Ano po ang ibig sabihin ng mga sinabi ito ng Panginoon Jesucristo? Ito po, it shows a profound act of forgiveness and love for mankind, even in the face of immense suffering. Tingnan niyo po kahit nakapako na siya, he is suffering, na talagang ando na yung masakit talagang dinaramdam niya, ando na yung he is in agonizing pain. Talagang nakuha pa niyang magdasal para sa ikapapagtawad ng mga taong gumawa sa kanya ng gano'n. It is a powerful expression of forgiveness and compassion. Ito yung isang malakas na pagpapahayag ng pagpapatawad. Kayo po kaya, pag ginawan tayo ng masakit, binuli lang tayo, ginawa tayo ng masakit, binugbog tayo, makuha pa natin kayang ipagdasal ang mga gumawa sa atin ng ganon? Hindi na po siguro, no? Siguro, nakapokus na lang tayo sa pain. Di po ba? Nakapokus na tayo sa pain. Bakit ginawa sa atin ito? Siguro nakapokus na tayo sa paghihiganti. Pero si Panginoong Jesucristo po, nakuha pa niyang magdasal para sa kapapatawad na mga gumawa sa Kanya. Ano po ang kahalagahan o anong significance sa prayer ni Jesucristo sa Luke 23:34? Yung sinabi po niya, Father, forgive them, for they know not what they do. Ano po ang kahalagahan nito? Ang panalangin niya na to. Ang number one po dito is forgiveness. Pagpapatawad. Jesus' prayer sets an example for believers to forgive others, even those who have wronged them. Siguro minsan nakakarinig ako, sabi ng mga tao na nasarado ang puso. Sabi, hindi naman ako Diyos para patawarin ka o magpatawad. Pero ang Panginoon po, even in His death, nakuha pa niya magpatawad. Hiningi niya sa Panginoong Jesucristo, the Father God, na patawarin ang mga taong gumawa sa Kanya ng mali. Ang number two significance is love. The prayer demonstrates the depth of Jesus' love for humanity, even for those who are His enemies. See? Pinapakita po niya talaga yung pagmamahal, hindi lang pagpapatawad, kundi pagmamahal ni Jesucristo sa sangkatauhan. Even sa kanyang enemies. Ang number three significance is ignorance. The phrase, they know not what they do, ibig sabihin that the people involved in Jesus' crucifixion are acting out of ignorance. Wala po silang kaalam-alam, hindi nila alam yung mga nag-persecute sa Kanya, yung mga nag-torment sa Kanya, yung mga nag-torture sa Kanya, yung nagpako sa Kanya. Wala silang kaalam-alam na ang kanilang pinapako ay anak ng Diyos. So they are ignorant of the point na pinako sa cross si Jesus Christ na hindi nila alam, to the last minute na lang nalaman nila na He is the Son of God. So si Pontius Pilate, ang Roman governor of Judea, ordered the crucifixion of Jesus Christ. Though yung mga sundalo po, wala sila pong kaalam, susumunod lang po sila sa order ni Pontius Pilate.
Number four significance is intercession. Makikita po natin dito sa prayer ni Jesus Christ. Intercession. Jesus is acting as intercessor, pleading for the forgiveness of his persecutor. Tagamagitan. Namagitan po siya dahil sa paghingi ng tawad. Humingi po siya ng tawad sa Ama. Namagitan po siya para patawarin ang mga gumawa sa kanya noon. Patawarin ang lahat ng mga taong may kasalanan. Jesus prayed, Father, forgive them, because he was fulfilling Old Testament prophecy. Ang nakalagay po dito sa Isaiah 53:12, He bore the sin of many, made intercession for the transgressors. See, talaga po, kagaya ng Bible study natin, ang prophecy that time, nangyayari po in the New Testament. So ito po yung fulfillment, ito po yung fulfilling na ginawa ni Jesucristo na namagitan siya sa Ama dahil sa mga kasalanan ng sanlibutan. From the cross, Jesus intercede. Today, risen and glorified Jesus remains the one mediator between God and mankind. Hanggang ngayon po, ginagawa po pa rin ng Panginoon. Kaya nananalangin po tayo in Jesus' name. Kaya Jesus Christ po ang namamagitan yung prayer natin para sa Ama. It is important to note that Jesus' prayer, Father, forgive them, does not mean that everyone was forgiven. Amen po? Amen. Without a repentance and faith, we are not forgiven. Amen. It does mean Jesus was willing to forgive them. Yes. Forgiveness was in fact the reason he was on the cross. The words, Father, forgive them, shows the merciful heart of God. So kahit na po sinabi ni Jesucristo na kaya nga namatay si Jesucristo dahil sa kasalanan ng sanlibutan. Amen po? Amen. Pero maliligtas po ang isa at mapapatawad lang po ang isang tao kung tayo ay lumapit sa Panginoon na nagsisisi at mayroong pananampalataya. Amen. Kaya po, hindi lahat ng pinatawad, hindi lahat ng hindi lahat ng sinabi ni Jesucristo, hindi lang ng tao dahil sabi nila, ang kamatayan ni Jesucristo ay para sa libutan, pero ang lumalapit lang po sa Panginoon ay siya ang magkakaroon ng kapatawaran. Ang application po dito, this verse encourages believers to forgive as they have been forgiven by God. Kailangan po tayo, pinatawad po tayo ng Panginoon, kailangan po din natin magpatawad sa ibang tao. It reminds us the extent, grace, and compassion even to those who have hurt us. Tayo siguro mga Kristiyano, dahil sa atin ang pagmamahal ng Panginoon, we have the love of Christ, siguro nagagawa natin magpatawad. At hindi tayo nakakatulog pa, mayroon tayong galit sa puso. Amen po? Hindi po yung nakikita po natin yung tao walang Diyos sa puso ay talagang pag mayroon pong ginawan sila ng kasalanan o ginawan sila ng isang bagay, ito ang sinasabi nila, itaga mo sa bato, hindi ko makakalimutan yung ginawa mo. Tandaan mo, babalik ako. Yung mga ganun. Pero sa ating pong Kristiyano, dahil na sa ating ang pagmamahal ng Panginoon Jesucristo, tayo ay pinatawad na po tayo ng Panginoon, we are ready to forgive. Amen? So sa conclusion, dahil may 5 minutes lang po, on the cross, Jesus provided forgiveness for all those who would believe in Him. Amen po? Kaya lang po, nagbibigay lang po ng kapatawaran ng Panginoon kung tayo ay lumalapit sa Kanya at nananampalataya sa Kanya at naniniwala sa Kanya. Jesus paid the penalty for the sins that we commit in our ignorance and even the ones we've committed deliberately. See, kahit na intention, kahit na hindi natin intention ginawa natin, talagang andun pa rin yung pagpapatawad ng Panginoon. Kaya ito po yung sinasabi ng Panginoon, Father, forgive them for they know not what they do. Ito po yung salita ng Panginoon na very powerful. It's act of profound act of forgiveness. Praise be to God. Good morning po sa lahat. Amen.
Ako po ang nasa second word, Luke 23, verse 43. Ito yung sinabi ni Jesus dun sa isang thief na kasama niya doon, pinako sa cross, sa verse 43. Truly I tell you, today you will be with me in paradise. Itong verse na to, Luke 23:43, isa po itong napaka-powerful na verse na sinabi ni Jesus sa isang thief, isang repentant thief, o yung kawatan sa cross. Truly I tell you today, you will be with me in paradise. So, ang context po nito kasi, merong tatlo, di ba, nakapako sa cross. Yung dalawa na makasalanan, tapos si Jesus sa gitna. Sa verse 39, basahin ko lang po. Sabi ng isang criminal, one of the criminals who hung their hearted insults at him, "Aren't you the Messiah? Save yourself and us," sabi ng isang criminal. Then, but verse 40, but the other criminal rebuked him. "Don't you fear God," he said, "since you are under the same sentence. We are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong." Then he said, "Jesus, remember me when you come into the kingdom." Jesus answered him, "Truly I tell you today, you will be with me in paradise." So yun po yung context doon. Kaya nasabi ni Jesus doon, "Truly I tell you today, you will be with me in paradise." Siguro, most sa atin, alam na natin to, no? So ano ba ang nakikita natin sa verse na to? What Jesus showed in Luke 23 verse 43. So ito po yung na-list down ko. Number 1 is compassion. Habag or awa ng ating Panginoong Jesus. Jesus forgave the thief despite his crimes, even in Jesus' own suffering. Jesus' response to the thief showcases his mercy and grace. Pinakita ni Jesus, an example niya, na pinakita niya dun sa isang kriminal o kawatan, yung habag niya, yung awa niya sa kabila ng kasalanan ng ginawa ng kawatan, at pinatawad niya yung naawa siya dun sa criminal na yon, at yun nga, sabi niya na he will be with him in the paradise. Then yung number 2, authority, kapangyarihan or karapatan. Jesus claimed power to grant salvation. Jesus' words demonstrate his authority to grant salvation and determine the fate of those who die. Jesus has the power to forgive and save. So makita natin dito yung authority ni Jesus na pwede siyang mag-grant ng kaligtasan sa bawat isa. So makikita natin dito yung pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesus. Dahil nasa Kanya yung authority para magbigay o maghatol sa isang tao na magkaroon ng kaligtasan kapag meron tayong pananampalataya sa Kanya. Amen? Number 3, redemption or yung pagtubos. Jesus offered hope and eternal life. Jesus promised the thief who acknowledged his sin and Jesus' innocence that he will be with him in paradise. So yung pinakita dito sa verse na to, yung pagtubos ni Jesus, na pinangakuan niya yung kawatan na bigyan siya ng eternal life, kasi sinabi niya na he will be with him in paradise. So ano po yung pagtubos ni Jesus, redemption. And then yung implications sa sinabi ni Jesus na to, ano ba ang makikita natin dito? Implications yung parang maging result or yung ano ba implication ng Tagalog? Para maging conclusion natin sa sinabi ni Jesus na to, yung kaya hinatnan, yung result o yung effect, yun. Yung number 1 is salvation certainty o kasiguraduhan ng kaligtasan. Yung verse na to ay highlight dito yung assurance of salvation na sinabi ni Jesus Christ dun sa kawatan. Certainty of salvation for those who repent and trust in Jesus. Amen. So kailangan po pala yung repentance bago tayo magkaroon ng kaligtasan. And of course, yung pananampalataya natin sa Panginoong Jesus.
And then yung pangalawa, yung paradise. Pinapakita dito yung na totoo pala talaga yung paradise. Dahil si Jesus mismo ang nagsabi, "You will be with me in paradise." Jesus' promise means that paradise is a present reality for believers who die in faith. So yun po, meron pong paraiso na nakalaan para sa atin. Pag tayo ay namatay, makasama natin si Jesus in paradise. Amen. So, upilis lang po ito. What are the life applications? So, ito pa yung list ko for life applications. Number 1, hope in suffering. This verse provides hope for those facing suffering, trials, or even death, reminding us of Jesus' promise of paradise. So meron pong hope pag tayo ay nahihirapan. Sa buhay natin na to, marami tayong pagsubok na naranasan, but let's not forget na andyan si Jesus. Siya yung hope of glory. Siya yung pag-asa natin. Na balang araw, pupunin tayo ni Lord at makakasama tayo sa kanyang kaharian. Sabi nga sa 1 Peter 5:10, "And after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to His eternal glory in Christ, will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you." So napakalinaw po, no, na yung mga nadadaanan nating pagsubok dito sa buhay ay, sabi nga, little while. So mabilis lang po ang buhay dito sa mundo. At pagkatapos nito, if we are in the presence of God, patuloy tayo sa paglakad sa ating paglilingkod sa Panginoon, ang promise ni God is He will restore, confirm, strengthen, and establish us. Amen? Praise the Lord. And the second application for this verse, repentance and faith. The story of the repentant thief encourages us to turn to Jesus, demonstrating the power of repentance and faith. In 1 John 1:9, "If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from our unrighteousness." Amen? Napakalinaw po ng verse, if we confess our sins. Yung kawatan po, aminado siya na meron siyang ginawang kasalanan. At kinikilala niya na si Jesus ay maghahari doon sa kingdom. So, kinikilala niya ang Diyos ay Panginoon. Dahil sinabi niya na, isama mo ako kung nandun ka na sa iyong kaharian. So, kailangan po yung confession ng our sins para magkaroon tayo ng forgiveness and cleansing from all unrighteousness. And third one, mercy and forgiveness. Jesus' response to the thief showcases His mercy and forgiveness, encouraging us to extend grace and forgiveness to others. So, in example ni Jesus yung mercy and forgiveness sa verse na to, maging maawain at mapagpatawad sa ating kapwa. In Matthew 6:14-15, "For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses." So kailangan po pala na pag may nagkasala sa atin, kailangan marunong tayo magpatawad. Dahil isa to sa kondisyon ni Lord upang tayo mapatawad. Kailangan magpatawad tayo sa ating kapwa para patawarin din tayo ng ating Panginoong Jesus. So yun po. Mercy and forgiveness. And then the last one, eternal perspective. This verse reminds us to focus on eternal life and paradise rather than solely on earthly earthly things na lang. Nakakalimutan ko anong yun. So yun. Siyempre, nasa mundo pa lang tayo, no? Kailangan natin ng kumayod, maghanap buhay. But wag natin kalimutan na after this life, meron pang second life na nag-aantay sa atin. At importante na hindi lang tayo nag-iipon ng kayamanan sa langit, pati na rin sa
kayamanan sa lupa, pati na rin sa langit. Amen? Dahil ang lahat ng bagay dito sa mundo ay temporary lamang. Kailangan nating buhayin yung ating mga anak, yung ating pamilya, kailangan nating kumayod. But let's not forget na we do all these things for the glory of God. Amen? Kasi kailangan natin buhayin yung anak. Kasi sabi ni God, alagaan mo ang pamilya mo, alagaan mo mga anak mo. So, yun. In everything we do it for the glory of God. Amen. So, we fix our eyes not on what is seen, in 2 Corinthians 4:18, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Amen. Praise the Lord. So, conclusion na po tayo. Conclusion po, in Jesus Christ, there is mercy, grace, forgiveness, and hope. Jesus is so merciful to those who acknowledge their sins and to those with a repentant heart. He has the authority and power to give us the assurance of salvation and give us eternal life together with Him in paradise. So, purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Sa kanila po lahat ng papel. This is the third last word of Jesus Christ. Woman, behold your son. Son, behold your mother. Bakit sinabi ng Panginoong Hesus na woman? Bakit niya hindi sinabi na mother? Siya naman po yung kanyang nanay. Woman was a respectful form of address like mom. Di po ba? Yung hindi po unrespectful, kundi ito po yung respeto bilang isang babae. Ito po ay 7 times po na binanggit ng doon po sa the gospel of doon po sa gospel. 7 times po na binanggit ang woman. So dahil po si Jesus Christ ay anak po ni Mary. So ito po ay si Mary, meron po akong nabasa na si Mother of God. Tinawag po si Mary as a Mother of God. Sa Greek word po ay tawag po dito ay Theotokos. For Mary was confirmed by the first council of Ephesus. Siya po yung first council po ng Ephesus, yung si Mary po. The council declared that Mary is the Mother of God because His Son, Jesus, is one person who is both God, man, and divine and human. Kahit despite of Jesus Christ was suffered on the cross, nandoon po yung kanyang concern sa kanyang mother. Sana all may concern ang mga anak sa mga nanay. Alam niyo po, habang inaaral ko po ito, I was crying, cried kaninang umaga po. Kasi nakaka-relate po ako sa pangyayari po na ito. Sabi ko, napunta sa akin ito is ang hirap. So, parang ramdam ko yung pagmamahal ni Jesus Christ doon sa nanay, di ba? Despite na kahit siya po ay mamamatay na siya, nandoon po yung kanyang pagmamahal, nandoon po yung kanyang concern sa kanyang nanay. Kaya sabi niya, woman, behold your son. Sabi niya, son, behold your mother. Ito po ay kanyang ini-entrust sa kanyang pinakamamahal na disipulo na si John. Bakit? Kasi alam niya na bakit si John ang kanyang pinili. Bakit? Kasi alam niya na si John ay hindi po niya pababayaan ang kanyang nanay. Nandoon po sa mabuting kamay. At talagang ibibigay niya lahat. At ito si John ay kanyang susundin kung ano yung gusto ni Jesus Christ. Ang hirap po na kahit nandoon, bilang isang nanay, kung ako po ang nanay, nakikita ko yung aking anak na nagsasuffer sa cross, di po ba masakit sa dibdib po ng isang nanay? Si Mary ay nandoon po siya, nakaantabay lang po siya doon na malapit po sa cross na nakatingin siya doon sa kanyang anak. Masakit sa isang magulang na nakikita mo na nagsasuffer ng iyong anak, di po ba? Pero ang mga anak, hindi po nila alam kung ano ang nararamdaman ng nanay.
na ganun kahirap ng nararamdaman ng nanay na nagsasuffer ang kanyang anak. Pero si Jesus Christ, nandoon yung pagmamahal niya bilang sa kanyang nanay as a human, na kahit alam niya na siya ay aalis na, ini-entrust niya yung kanyang nanay doon sa kay John, para sa ganoon alam niyang aalagaan siya ng mabuti. Nandoon yung kanyang care, kasi sabi po dito na Jesus, despite his own suffering, was concerned for his mother's future. He recognized that she was likely a widow and needed support. By entrusting her to John, he ensured her care and protection, fulfilling the traditional Jewish duty of a son to provide for his widow mother. Kasi si Mary that time ay widow na po siya. Namatay na po si Joseph. Kaya yun po, ginawa niya yung part niya na bilang anak ay tinatagubilin ang kanyang nanay. Ang symbolic po dito is this act of open interpreted as symbolic represent of the church. Ito po yung kanyang si Mary ay represent po as a church, the family of God. Jesus is seen as a giving us, his disciples, a family through the church where we can find support and care, just as John cared for Mary. So, ganun po yung pagmamahal. No, after ng pagkasabi po ni Jesus Christ, narinig po ni John doon sa sinabi ni Jesus Christ na, "Behold your mother." Dinala na po niya si Jesus Christ. Kinuha na po niya, inuwi na po niya doon sa bahay po nila at ibinigay po lahat ang kanyang pangangailangan. Amen. This passage highlights Jesus' love and concern for his mother, even in the midst of his own sacrifice. It is also a powerful example of his selflessness and his commitment to the well-being of those he cared for. So nandoon po yung kanyang selflessness. Nakikita po natin kung sa nanay po niya ay nagkaroon po siya ng selflessness, what for nang ginawa po niya sa atin sa cross ng Calvary para tayo po ay patawarin, na hindi naman niya tayo kaano-ano, pero ginawa niya yon para tubusin po tayo sa ating mga kasalanan. Instead na dapat tayo ang parusahan, ay siya po yung nagbuhos sa cross ng Calvario, siya po yung kanyang dugo para binubog doon, pinako yung kanyang katawan at nabuhos ang kanyang dugo sa Calvario nang dahil po sa ating mga kasalanan. Imagine, hindi naman niya tayo kaano-ano, pero ginawa po niyan for the sake lang na magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nawa, makita po natin, lagi po nating alalahanin yung ginawa ng Diyos sa Calvario para yun po yung natin, para manatili po tayo sa Diyos at magpatuloy dahil yung kanyang ginawa sa atin, kung paano niya ibinuhos yung kanyang kung paano niya hinayaan ang kanyang katawan ay napako sa cross because of our sins. Amen? Katulad po doon sa first word na nakuha po niyang manalangin upang tayo ay patawarin. Forgive them for they don't know what they are doing. Sabi po niya. Kaya nawa, whatever the circumstances, whatever na maka-encounter po tayo ng mga ganitong pangyayari, like magkaroon ng galit, ay malaya po tayo, kailangan magiging willingly po tayo magpatawad sa ating kapwa. Doon na masakit, pero we have to accept and forgive them. Glory to God. Amen. Nagdako po tayo sa pang-apat na 7 last words of Jesus. Matatagpuan sa Matthew 27:46. Ang sabi dyan, my God, why have you forsaken me?" Itong Matthew 27:46 is powerful and often misunderstood. Kasi si Jesus dito, talagang umiyak ng malakas. At sinabi niya, my God,
why have you forsaken me? This is a moment of profound anguish and separation from the Father, marking the peak of His sacrifice for humanity's sin. It's not a sign of God's abandonment, but rather a moment where Jesus, as our sin bearer, experiences the weight of God's wrath against sin, which He takes upon Himself. So here's a deeper look at the significance of this verse. Jesus' sufferings and the penalty of sins. Feeling the wrath of God. Imagine mo, imbes na tayo mga tao na makasalanan ang dapat nakapayubay sa cross, inako ni Jesus Christ. Jesus experiences the divine wrath that was meant for humanity's sin. The separation from the Father is a consequence of bearing the punishment for the world's transgressions. So lahat ng kasalanan ng mundo, pinasa ni Jesus Christ. A moment of agony. This cry is not a prayer. Yung sinabi ni Jesus na, "My God, why have you forsaken me?" Hindi yan prayer. But it is a statement of intense pain and anguish. Yung matinding pighati na nararamdaman niya. Kasi pasan-pasan niya yung buong kasalanan ng mundo. And what is the meaning of forsaken? Bakit na sabi ni Jesus Christ yun, "Why have you forsaken me?" So, while the verse sounds like abandonment, it's important to remember that God's love for Jesus is eternal and wavering. So this is a specific temporary moment of separation. So kaya nasabi ni Jesus Christ. So biruin mo naman, yung kasalanan ng mundo, pasa na pasa niya. And it is believed na God, hindi niya matingnan yung kanyang itong na anak na andun yung kasalanan. So God cannot tolerate sin. So this is just a momentary separation. It is not an eternal separation. So based on sa psychology and emotional reality, the cry reflects the psychological and emotional impact of bearing the world's sin, even though He knows God loves him and will redeem him. So, alam ni Jesus Christ na mahal siya ng God the Father. Pero bakit sinabi niya, diba? Why God has forsaken him? Dahil dun sa dahil si Jesus Christ at that very moment, siya ay tao lang. Diba? Nagpakatao siya, hinubad yung pagka-Diyos niya at siya naging tao at inalay ang kanyang sarili. And this verse is a prophecy. Ito yung fulfillment ng prophecy sa Psalms 22. Chapter 22 verse 1, which speaks of righteous man who feels forsaken by God during a time of great suffering. It has been prophesied na ito ay magaganap. Doon sa Psalms 22:1 kung babasahin natin. Now, ano naman ang significance nito for us, the believers of Christ? Ano ang importance nito? Matthew 27:46 highlights the depth of Jesus' sacrifice, yung lalim ng sakripisyo ni Jesus, showing His willingness to endure the wrath of God for our sins. And because of that, there is reconciliation and hope. Even in this moment of separation, there is hope. Jesus' death on the cross provides reconciliation with God, forgiveness, and eternal life to those who believe. So, nabanggit kanina ni Sister Ninang Jo na hindi lahat ay maliligtas, kundi kung sino lang ang maniwala at tumanggap kay Jesus Christ.
So do we believe, church? I believe we believe in Jesus Christ. Amen. So in conclusion, Matthew 27:46 is not a message of despair, but rather a powerful revelation of Jesus' sacrifice and the ultimate victory of God's love and grace. It is a moment where we see the depth of His suffering and the hope that He brings to the world. God bless you. Gandang hapon po sa lahat. Kami po ay aaway, kami po ang youth band. Youth po. May binunutan po kasi ng ipin yung basis po namin. Kaya po, yun po. Tapos sabayan niyo po kumanta po.
The fifth word that Jesus said on the cross of Calvary is found in John 19, verse 28. Later, knowing that everything had now been finished, and so that the scriptures would be fulfilled, Jesus said, I thirst. Amen. So ito po yung word na sinabi po ni Jesus nung siya po ay nasa cross, I thirst. This word has three implications that we have to ponder upon. Number one is physical thirst. Physical thirst in which that Jesus, he was tortured, he was exposed under the sun for how many hours, and he was whipped by the Jews, and he even carried his cross to the Calvary. During that time, siyempre kung tayo po yan, lalo na po ngayon, napakainit, ay talaga pong tayo ay ma-experience natin ang physical exhaustion. So, literally and legitimately, during that time, Jesus is really thirsty. Amen? Kaya po sinabi niya na, I thirst, na nauuhaw ako. Ayan. Number two, Jesus said, I thirst, to fulfill the scripture. It is said in the Psalm 69:21, for my thirst, they gave me sour wine or vinegar to drink. Ayan po. Sinasabi po doon sa John 19:29, a jar of wine vinegar was there, so they soaked a sponge in it, put the sponge on a stalk of the hyssop plant, and lifted it to Jesus' lips. So, pinainom po nila si Jesus ng vinegar wine. At ang word na I thirst, ito po ay nagsisignify to fulfill what is written in the scripture, na ito po ay pinainom po siya ng sour wine. Amen? Ayan po. Thirdly, I thirst speaks for a spiritual significance. Spiritual significance, it is interpreted as Jesus identifying with spiritual thirst of humanity, offering himself as the source of living water. I thirst suggests that his final act of completion, fulfilling the scripture and his mission to what he has done on the cross. So sinabi po ni Lord na I thirst because nauuhaw po siya pagmamahal ng sangkatauhan. Na dapat po ang pagmamahal na yon ay na-experience po ng bawat isa, but because of the lack of love na matatagpuan po sa mga tao, siya po ay naipako sa krus. At ito pong pagmamahal na ito ay kinauuhawan ng Panginoon dahil ang Diyos ay mapagmahal. He has an unconditional love, but because of the attitude of human na hindi po sila mapagmahal, at sa halip na maniwala po sila kay Jesus, si Jesus po ay kanilang ipinako sa krus dahil sa kakulangan ng pagmamahal na yun. So yun po, it signifies that God is really thirsty for human love. And the only thing that the the thirst of Christ will be quenched is that if we believe in what he has done on the cross, that he was nailed on the cross, and he died there. He was buried on the tomb, and on the third day he rose again and seated on the right hand of the Father, and he will come again to judge the living and the dead. So yun po, doon lang po magkakwens ang kauhawan ng Panginoon kung tanggapin po natin buong puso natin
at maniwala po tayo na siya ay namatay sa krus, siya ay ipinako at nailibing at siya ay nabuhay muli. Amen. So simple lang po ang meaning ng thirst, for it only implies three things: a physical thirst, and then to fulfill the scripture, and number 3 is the spiritual thirst. Na yun po ang dapat nating alalahanin sa atin ngayon na nabubuhay, na dapat magkaroon po tayo ng thirst, kauhawan sa pagmamahal ng Diyos, at ipahayag natin kung ano ang kanyang ginawa doon sa cross ng Kalbaryo. Amen po. To God be the glory. Magandang hapon na po, tanghali sa ating lahat. So, tungo na po tayo. Ika-6 na wika ni Jesus sa krus. Sa John 19:30. Pagkatanggap ni Jesus ng alak o suka, sinabi niya, naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at isinuko niya ang kanyang spirito. So, it is finished. John 19:30 po, makikita mo. O rito, naganap ang salita sa Grego, telestai. Telestai, nung panahon ni Jesus. So, sinsya po kasi nung minalawin niyo po talaga yung spelling. Para minali ko lang. So, pagbayad ng buwis, ito yung mga business or mga pagbabayad natin, ng pag-aaral natin. Ang pagbabayad ng buwis, ito yung tinatak sa resibo. Bayad ng buo ang utang ng taong ito. So tayo po yung mga kapatid. Tetelestai, ang or faith or full na natubos na ng Diyos Ama ang ating mga kasalanan. Ano po? Sa pamagitan ni Jesucristo. Naganap na ang kaligtasan ng buhay ng sangkatauhan o ng sanlibutan. Natupad na ang utos ng Diyos sa pamagitan ni Jesus nung tayo'y nabihag sa ating mga kasalanan. Kaya nawalay o nahiwalay ang relasyon natin sa Diyos. Ngunit sa dakila ng pag-ibig, ito yung pagmamahal ng Panginoong Jesus sa atin. Makikita po natin yan sa John 3:16. Ano po? Ibinigay o sinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Ito po yung si Jesus Christ. Nang banggitin ni Jesus na naganap na mula noon, nabayaran na ang utang ng sanlibutan mula sa kasamaan. Bago siya ay aristuhin ng mga Romano, siya ay nananalangin, nahilingin sa Ama na siya ay luwalhatiin. Makikita po natin yan sa verse, basahin po natin, sa John 17, verse 2 hanggang 5 po. So basahin po natin. Yan po. So, gaya ng ibinigay mo sa Kanya ang kapamalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan. Ang lahat ng binigay mo sa Kanya. Verse 3 po. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Naluwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa ng ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo. Rin ang kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. So, ginawang pagsunod ni Jesus sa kanyang Ama ay hanapin at iligtas ang mga nawawala upang tubusin ang mga kasalanan ng mga tao o tubusin ang mga nagkasala sa naniniwala sa Kanya. So mababasa po natin puli yan sa Romans 3:23 to verse 25. Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nagkaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano po? So ibinalik o isinurinder ng ang mga kasalanan ng tao sa Diyos. So humingi tayo ng tawad. Yun yung pinagsisiyahan natin. So makikita rin po natin yan sa Luke 19 verse 10. Luke 19 verse 10 po. Luke 19. Yan. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawawala. So,
ang ginawa ni Jesus ay hanapin ang mga nawawala upang ilapit o ibalik ni Jesus sa ating Amang nasa langit. Hindi binibilang ng Diyos ang mga kasalanan ng tao laban sa Kanya. Bagkus, ipinagkaloob niya ang pagkakasunod o pagkakasundo. Ano po? Ikonsirelasyon sa nawawalang relasyon sa Diyos. So basahin po natin sa 2 Corinto 5:18 po. Datapwat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos, na pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamagitan ni Kristo at ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo. Sa pagkakasundo po. Ano po? Mga kapatid, walang iba ang Diyos lamang ang nakakagawa ng mga ganong bagay na gagawin, kundi yung pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Ano po? Kung makakita po natin yung cross dyan sa harap, ano po, makikita po natin yan. So, ang simbolo po niyan, naganap na, nagbayad na, nabanggit niya ni Pastora noon, natapos na, napagtanggumpayan na. So, ibig sabihin, malaya na po tayo. Ano po? Malaya saan? Hindi sa kasamaan. Malaya tayo patungo sa kabanalan at sa katuwiran. Ano po? Basahin po natin sa John 6:38 po. John 6:38. Sapagkat bumaba ako mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Ano po? So, basahin rin po natin ulit sa Efesos 6:16. Bukod dito ay taglay ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat na nagniningas na sulidin ng masama. So, basahin po natin sa chapter 2, verse 1 to. So, pagsunod-sunod po ito. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. So, ang bawat po na ginawa ng Panginoong Hesus, kung makikita po natin, ito yung bawat palo, bawat hagupit, bawat latay, usugat, hirap ng kanyang tinitiis ng ating Panginoong Hesus. Bawat dugo na pumapatak sa lupa, bawat dugo na dumadaloy sa katawan ni Jesus ay simbolo ng pagtubos ng bunga ng kaligtasan ng sanlibutan. Sa ikatlong araw, binuhay siya muli at kasama tayo sa bagong nilikha sa pamagitan ng pananampalataya. Ano po? So, ang natapos na ginawa ni Jesus ay simula ng bagong buhay para sa lahat na namatay sa pagkakasala ng mga tao. Last verse po sa Roma 6:22-23 po. Datapwat ngayon, mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos. Kayo at mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. So din po, tayo po, nagpapasalamat po sa tayong Panginoon lamang ang papurit at salamat. Salamat po. Good afternoon po. And dyan pa ba kayo? Di pa naman tayo gutom na gutom. Konti na lang. Sabi nga, pag nagugutom daw tayo ay yung mga unwanted fats natin, kinakain mga sariling, mga kung ano-ano. So, hayaan muna natin siyang kainin yung kung ano-ano natin sa mga katawan natin. So, for the last, for the final words on the cross of Jesus, Jesus' final words on the cross, Luke chapter 23, verse 46. And Jesus' final words on the cross. Father, into your hands I commit my spirit. Ulitin ko po, Luke chapter 23, verse 46, Jesus called out with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. When he had said this, he breathed his last. So, nung sinabi ko ni Jesus Christ, yun na po yung huling hininga niya. Okay. And, ang sabi dito, Jesus called out with a loud voice. So, malakas po na boses niya ito sinabi, Father, into your hands I commit my spirit. So, and that's the final words of Jesus Christ on the cross. Share ko lang po, nung ako po ay nasabihan na ooperahan for 8 hours noong 2022, nung nakasalang na po ako sa operating room, nung sinaksakan na po ako ng anesthesia, so sobrang kinabahan na po ako noon. Doon na
sinaway nila ako na huwag daw umiyak kasi tataas yung BP. Ang sabi ko, Lord, kung hindi na ako magigising, gusto ko kasama ko kayo. So, na-remember ko yun dito na wala naman tayong ibang gustong puntahan, di ba? Kundi yung kung nasaan si Lord. Amen? Amen po ba yun? So, dito sa passage na to, it indicates that Jesus willingly and freely gave up His life, trusted in the Father. So, dito talaga makikita na si Jesus Christ ay sobrang willing niya or nandun yung pagpapaubaya niya sa kanyang buhay. No, nandun yung trust kay Father God na, Lord, ito na yung last. So, I commit my spirit unto you. So, same with us as believers of Jesus Christ, as followers of Christ. We can live in confident that we have eternal life if we put our trust in the Lord. Amen? So, we are secured by Christ if we fully trust Him, if we fully believe that Jesus Christ gave up His life just for us to have eternal life. Amen? And these final words teaches us to trust the Lord like Jesus. Okay? Dito, nagtiwala or nag-fully trust si Jesus Christ kay Father God sa kabila ng lahat ng naranasan niyang hirap. Okay. So, ano ba yung una? So, meron lang itong tatlo, mabilis lang. It teaches us to place our trust. It teaches us to place our trust in the Lord above all else. So, dun sa pagkakasabing, Father, into your hands I commit my spirit, merong trust. No? Ibig sabihin ng trust, merong pagtitiwala. Kung matatandaan natin, si King David sa Psalms 31 verse 15 says, My times are in your hands. Deliver me from the hands of my enemies, from those who pursue me. Ayan. So there is trust. So dito din makikita natin na sa buhay merong iba't iba tayong pamamaraan or may mga tao na nagto-trust hindi kay Jesus Christ kundi sa ibang bagay. Amen. So makikita natin to sa Psalms. Ginugulo ko nito. Dito na. Pakiano na lang dyan, please. So, sabi dito, some trust in their friends or sa mga ibang bagay. Meron sa araw, meron sa kalabaw. So, dito, sabi sa Psalms chapter 20, verse 7, some trust in chariots and some in horses. But we trust in the name of the Lord our God. Amen? So, sana may pamuhay natin yung trust natin kay Lord Jesus Christ only. Amen? And remember, si David, ang sabi niya, there's nothing to fear. In Psalms chapter 27, verse 1, the Lord is my light and my salvation. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? So, meron ba tayong dapat katakutan kapag tayo ay naniniwala kay Jesus Christ? Wala. Kasi nga, ang sabi, He cares. Sabi sa Jesus Christ cares. Ang sabi dito sa 1 Peter chapter 5, verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Yan. So, ang number 1 natin, it teaches us to place our trust to the Lord above all else. Okay? Bago tayo magtiwala sa ating mga magulang, sa mga kapatid, kay Jesus Christ muna, sa mga kaibigan natin. And number 2, God is our refuge. Refuge means a place to run to. Okay, kumbaga yung natin, safe place natin. He is powerful, reliable, and constant. We can run to Him for security and protection instead of running to things or to other people. He will never fail us. In Psalms chapter 46, verse 1 says, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Yeah. So, remember dun sa Father, I commit my spirit to you. It teaches us that
God is our refuge. And in Proverbs chapter 18 verse 10, the name of the Lord is a strong tower, the righteous man runs into it and is safe. Sino ba yung mga righteous? Tayo po yun, diba? When we accepted the Lord Jesus Christ, binigyan tayo ng karapatan maging righteous. Amen. And kapag tayo daw ay tumakbo kay God, He's our strong tower, tayo ay safe. Amen. And in Psalms chapter 56 verse 3, when I'm afraid, I trust you. Yan. So remember na kapag tayo po ay nakakaramdam ng takot, banggitin lang po natin itong Psalms chapter 56 verse 3. When I'm afraid, I trust you. Yan. And by committing our lives to Jesus, we can be confident that we will receive eternal life. Okay? Ito po yung ating last, yung pangatlo natin. So, tayo po ay magkakaroon ng eternal life if we commit our lives to Jesus Christ. Committing, ibig sabihin po, devoted or dedicated. Kapag tayo po ay dinedicate natin yung mga buhay natin kay Jesus Christ. And because of our faith in Him, we believe that we have hope of being with Him forever. So, pag sinabi pong faith, pag sinabing believe, ibig sabihin may faith. Ibig sabihin may we fully trusted the Lord. Amen? In 1 John chapter 5 verse 13, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. So sinabi dito, believe. So again, ang sinabi ko kanina, ang believe is yung merong complete trust. Okay, and we are confident that if we commit our lives to the Lord, He will reward us. So ano po ba yung reward kapag tayo ay pag kinumit natin yung mga buhay natin kay Lord, yung spirit natin kay Lord? Eternal life. So sabi dito sa John chapter 3 verse 36, whoever believes in the Son has eternal life. But whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on them. So whoever believes in the Son has eternal life. So dito, remember yung sinabi, yung if we confess that Jesus Christ is Lord, if we confess and believe that Jesus Christ is Lord, we'll be saved. Amen? So hindi lang sinabing confess, ibig sabihin may believe, ibig sabihin may trust. So pag sinabi natin, kailangan, or pag kinonfess natin, dapat nandun yung conviction. Dapat we mean it. Kapag tayo ay kumanta, dapat mean natin. Kanina yung mga kanta natin, I believe in the Son, I believe in the Father, the Son, the Holy Spirit. Kapag kinakanta natin yun, dapat with conviction. Dapat tayo mismo naniniwala tayo. Amen? Kasi doon lang tayo masisave eh. Sabi kasi, if we believe, if we confess and believe, hindi lang naman siya basta confess lang. So, yun. Remember, if we say it, if we confess it like we mean it. If we sing it like we mean it. Amen? Amen. So, again, ang reward is eternal life. John 3:16, ito yung pinaka-popular na verse. For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him should not perish but have eternal life. Okay, so again, nandun na naman yung trust, yung pagtitiwala, na kapag tayo ay naniwala kay Jesus Christ, then we will not be perished but have eternal life. And same with Luke 23:46, Jesus had found comfort in facing death. Kaya nga, Father, into your hands I commit my spirit. Yun yung pagkasabi niya. Ibig sabihin, nandun yung comfort niya in facing death. Nandun yung pagtitiwala niya na kapag ikinumit ko yung buhay ko, meron akong eternal life. Makakasama ko yung aking Ama. Amen? Yun. Yun yung sabi dito dito natin i-apply yung sa Book of Luke, chapter 23:46. So, sa atin naman, when we trusted God, because we trust dun sa promise ni Lord, that if we accepted Him as our personal Lord and Savior, we will have eternal life. Amen? Yun lang po. Thank you. Praise
the name of the Lord. Palakpakan muna natin ulit ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Napansin niyo po ba ang 7 last words or 7 last statement or 7 last saying of our Lord Jesus Christ? Napansin niyo po ba na bawat word ay meron pong specific purpose. Okay, halimbawa, kung ikaw kaya, Brother Mar, ang nasa katayuan ni Jesus, wala kang kasalanan, ipako ka sa krus. Ano kaya ang masasabi mo? Masabi mo kaya yung sinabi ni Jesus? Baka kung ano-ano masabi natin, ay wag niyo akong ipako dito, wala akong kasalanan. Baka magmura pa tayo. O, hindi naman ako kayo, wag niyo akong ipako dito, wala akong kasalanan. Baka kung ano-ano na naratel tayo, kung ano-ano ang ating pinagsasabi. Pero si Jesus may mga specific, may purpose. Okay, bibigyan ko lamang ng summary yung mga in-exhort ng mga kapatid. And after this, magkakaroon po tayo ng feet washing doon sa mga nag-proclaim ng salita ng Panginoon, nag-elaborate, nag-exhort doon sa mga salita ng Panginoon, and doon sa mga nag-aral ng discipleship. Kasi pag sinabi natin discipleship, you are a partakers of God's will. You are a partakers of what was Jesus done for us. Amen? So, ibig sabihin, pagdating ng araw, ipapako ka rin sa krus. Pero kung titingnan natin, ang mga disciples nung panahon, lalo na si Peter, mas matindi pa nga ang pagkapako kay Peter dahil upside down. Ang ulo ni Peter ay nasa baba. Okay, tingnan niyo po ang history ng kamatayan ng mga disciples ni Jesus in the early stage of Christianity. Mayroong itinubog sa kumukulong mantika. Para kang Jollibee. Sobra pa sa dyan, pero mo itinubog sa kumukulong mantika, kakayanin mo yun? Hindi mo kakayanin yun. Merong pinugutan ng ulo. Sino yung pinugutan ng ulo? Si Apostle Paul, pinugutan siya ng ulo. Merong pinakain sa disyerto sa mga buitre. Ganun po ang kamatayan. So, partakers po sila. Kung titingnan natin. So, itong salita ng Panginoon ay binigyan ko po ng summary. Praise God. Tig-iisa lang word dito. Doon po, paki-plus ulit ng 7 last words. Yan. Okay. Sino po ang nag-exhort dito? Si Sister Joanne. Ang sabi dito, Father, sa Luke chapter 23:24, Father, forgive them, for they know not what they do. Okay. So, binigyan ko ito ng pansin na ginawa na ito ni Jesus. Si Jesus, nakabayubay siya sa krus, nagpatawad na siya, kaya hiningi niya, sabi niya sa kanya, Ama, patawarin niyo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So sa atin, dapat meron din tayong forgiveness. Amen? Amen. Kailangan, kasi alam niyo po, masarap ang pakiramdam ng pinapatawad. Pero mahirap magpatawad, di ba? Ang hirap magpatawad. Minsan nakautang lang sa'yo ng 1,000 at hindi ka nabayaran. Dimanda mo pa yan Di barangay mo pa yan. Tignan natin, pupunta ako sa barangay, pag hindi ka nagbayad, ewan ko lang. Okay, di ba? Pero dito dapat open tayo for forgiveness because God has forgiven us. Okay. Sabi po sa Colossians chapter 3 verse 13. Okay, Colossians chapter 3 13. Madali lang po ito. Pagkatapos magkakaroon po tayo ng feet washing. Colossians 3:13.
Yan. Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Ano ito natin? So dapat partakers tayo because God has forgiven us. Wag kang ikaw lang ang gustong tumanggap ng kapatawaran. Dapat matuto tayo magpatawad. Sino dito sa inyo ang may kaalitan? Sino po dito sa inyo ang may sama ng loob sa inyong kapwa, sa inyong kapatid, sa inyong kapitbahay, sa inyong kaibigan? Okay. Open ba kayo? Kayo ba ay open sa pagpapatawad sa kanila? O baka sinasabi mo, bahala ka sa buhay mo. Saka na lang. Okay. So hindi po yun. Ang sabi sa isa pang verse, sabi sa Matthew chapter 6 verse 14 to 15. Babasahin po nito. For if you forgive others people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. O nakita natin? But in the contrary, verse 15, but if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Nakita niyo natin? This is one of the unforgivable sins in the Bible. Dalawa kasi ang unforgivable sins in the Bible. Yung hindi ka marunong magpatawad, hindi ka patatawarin ng Diyos. Okay? And blasphemy against the Holy Spirit. Pag pinupusong mo na ang banal na Espiritu, hindi ka patatawarin ng Diyos. Halimbawa, nandito ako, what is blasphemy against the Holy Spirit? Halimbawa, nandito ako, nagpipreach ako ng salita ng Diyos, tapos, because this is the work of the Holy Spirit, tapos, pinagmumura mo ako kung ano-anong pinagagawa mo sa wala yang kapatawaran. Because this is the work of the Holy Spirit. This is the work of God. At syempre, yung hindi ka marunong magpatawad sa iyong kapwa, hindi ka patatawarin ng Panginoon. Amen? So mahalaga talaga ang magpatawad ba? Open tayo sa pagpapatawad. Yun ang sinabi ng Biblia eh. If you will not forgive others their sins, the Heavenly Father will not forgive your sins. Okay? So number 2. Ano yung pagkakasabi doon sa number 2 sayings? Yan. Sa number 2 na tayo. Tapos na po yun. Binibigyan ko lang ng summary yung mga mensahe natin kanina doon sa 7 last word. Number 2, truly I say to you, today you will be with me in paradise. Paradise symbolizes salvation. Pag napunta ka sa paraiso, magkaiba po ang paraiso at saka langit. Maaaring hindi alam ng marami ito. Iba po ang paraiso, iba po ang langit. Na ipinangako talaga sa atin ng Diyos na magiging tahanan natin pagdating ng araw. Okay, may mga pag-aaral tayo dyan. Kailangan maintindihan. But kung ikaw ay mapunta sa paraiso, ibig sabihin saved ka na. Nakuha niyo mga kapatid, it's salvation. Okay. Yung ginawa ni Jesus ay nagbigay ng daan para tayo ay maligtas. Amen? Okay, tatanungin kayo, sakali mang pumanaw ka ngayong araw na ito, natitiyak mo ba na ikaw ay ligtas? Say amen kung talagang sigurado ka. Amen. Ilad lang, kalahati lang, iba duda pa kung ligtas sila. So hindi sila satisfied sa ginawa ni Jesus. Hindi ka satisfied sa ginawa ni Jesus. Okay. Kung titingnan natin, John 14:6. Ano sabi ni John 14:6? Ang sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. So, syempre, siya yung nabayubay sa krus eh. Hindi yung reliyon ang namatay. Ang namatay si Jesus. That's why, if you are going to be saved, you must come to Jesus. Because He is the only way
the truth and the life. No one comes to the Father but by Him. Ang kaligtasan natin ay wala sa reliyon, wala sa pangalan ng church. Only to Jesus, only through Jesus. Amen. Alone. Through by faith and by grace of God in our lives. Okay, number 3. Dadalian natin ito. Woman, behold your son, and son, behold your mother. Si Jesus, hindi niya sinasabi, "Hoy, woman, behold your son." Lala ko nakabayubay dito sa krus. Actually, may kausap si Jesus, yung isang disciples na nandun. Ang sabi niya kay Mama Mary, pagmasdan mo yung iyong anak. O ikaw anak, pagmasdan mo yung iyong nanay. So it speaks about relationship. It speaks about reconciliation. Kung titingnan po natin mga kapatid. So God wants us a relationship. Kaya po lang sinabi ko sa inyo, mari dito, may mga magulang dito na may mga magkakapatid na hindi nagbabatian, kailangan talaga natin gawin. Kailangan makipag-reconcile tayo. Amen mga kapatid? Amen. Makipag-reconcile tayo because ito po yung talagang gusto ng Panginoon. Okay, ang sabi po dito sa sa Romans chapter 5 verse 10 to 12. Romans chapter 5 verse 5 chapter 5 verse 12 10 to 12. For if while we were God's enemies, nakita niyo mga kapatid, dati daw tayo ay mga enemies of God because of our transgression. Kaya nga inako ni Jesus kasi gusto ni Jesus ibalik tayo sa dating kalagayan natin. Ang sabi dito, for if while we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through His life? Nakita po natin? Dati daw tayo ay kaaway ng Diyos. Ngayon daw, na-reconciled. Alam niyo, yung salitang reconciled, madali na maintindihan. Pinanumbalik. So ngayon, reconciled na tayo because of the death of Jesus Christ. Nakita po natin. So napaka sarap isipin. Actually, may sinabi niya sa ibang translation, naging kaibigan pa tayo ng Diyos Okay, sa 11, tingnan natin sa 11. Okay, not only is this so, but we also boast in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. Verse 12. Therefore, just as sin entered the world through one man, through Adam, and death through sin, and in this way, death came to all people because all sin. Nakita natin? So, nagkaroon ng kamatayan ng tao because of sin. Now, because of Jesus Christ, pinanumbalik tayo niya sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon dahil sa kanyang kamatayan. Okay. So, ngayon tayo, because of this relationship na ibinalik ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tayo naman daw ay dapat magkaroon ng, sinabi ito ni Brad Alfred kanina yung anong version? 1 Corinthians chapter 5 verse 18. Okay. Na binigyan daw tayo ng Panginoon ng ministry of reconciliation. Tayo ngayon ang magiging tao ng Diyos para makipag-reconcile din para i-promote din natin ang reconciliation. 1 Corinthians 5:18 please. Okay, 1 Corinthians 5:18. Malapit na po, konti na lang. All this is from God who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Nakita nyo? Binigyan tayo ng Panginoon ng ministry. Kasi na-reconcile na tayo So ngayon, tayo daw ay mag-promote naman ng reconciliation. Magiging peacemaker tayo ngayon. Kaya nga sabi sa Matthew 5, chapter 5, blessed are the peacemaker. Okay?
So, makikipag-ano tayo, kung sino man ang nag-aaway-away dyan, hindi natin pag-aawayin lalo, kundi i-reconcile natin. Amen? Kasi produkto tayo ng ganun dati. Tayo ay kaaway ng Diyos, pinanumbalik tayo ni Jesus. Ngayon, magkakaroon din tayo dapat ng ganitong klaseng ministry. Sabi ko, ministry, oh. Ministry pala yung magpapanumbalik ng mga nag-aaway. Ministry pala yun eh. Malaking bagay pala yun. Okay. So that is the third one or the fourth one? The third. Yeah, the fourth. Doon tayo sa the fourth one. So tandaan niyo po mga igelo, forgiveness, salvation, relationship, or reconciliation. Number 4 is abandonment or forsaking. Sino nagsabi nito kaninang abandonment? Si Brother Lloyd. Okay, so bakit? Ang sabi ng may mga debate about being about Jesus being God. Sabi ng mga katanungan sa debate, bakit kung Diyos siya, bakit tinawag niya ang God, my God, my God, my God? Dapat hindi niya tatawagin my God kasi Diyos nga siya eh. Okay. During the time Jesus is in human form, hindi siya Diyos. Kaya ang sasabi ng Biblia, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Hindi siya Diyos during that time. He is human. Kaya tinawag niya ang Diyos Ama na, my God, why have you forsaken me? O sa palagay niyo, bakit siya iniwan ng Diyos? Kasi, daladala na niya nga ang kasalanan ng sanlibutan eh. Itong God the Father, hindi matingnan si Jesus because of sins. Because of the sins of the world. Okay. So hindi, pinabayaan siya ng kanyang Ama for the meantime. Yung relationship nilang dalawa, hindi naman actually lubusang nawala. Iniwanan siya kasi ang ating Diyos, sabi ng Biblia, God is holy. Kaya sabi ni Peter, or I am holy, you must be holy. Sabi ng Panginoon. Kaya hindi talaga maatim, hindi talaga matanggap ng Diyos. Halimbawa tayo ay punong-puno tayo ng kasalanan, hindi tayo matingnan ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia, your sins has separated you between you and your God. Okay, so ang kasalanan ang nagpapawalay sa atin sa Panginoon. So pag napawalay tayo because of sin, ibig sabihin, pinabayaan tayo ng Panginoon. During that time, nangyari yan sa Panginoong Hesus. Dahil sa kasalanan ng tao. Pinako kasi ni Jesus ang lahat ng kasalanan. Now, tayo din po ay matutong i-abandon ang lahat ng kasalanan ng buhay natin. Amen? Forsaking all the sins that we had. Okay. Paano ba tayo nagkakasala? Sa pamamagitan ng pag-iisip, sa pamamagitan ng pagsasalita, at sa pamamagitan ng paggawa. Kung puro tayo palpak, hindi natin ginagawa ang kalooban ng Diyos, puro tayo nagkakasala. Kung ang ating kaisipan ay karnal, kung ano-ano mga pinag-iisip natin, patuloy tayo nagkakasala. We must forsake that sins in our lives. Okay, sabi po sa Proverbs 28:13. Paki-plus ng ating Bible, hindi ko na bubuksan yung aking Bible dito. Proverbs 28:13. Sabi ito, whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces or forsake, sabi doon, they will find mercy. Okay, whoever conceals, yung nagtatago ng kanyang kasalanan, sabi doon, does not prosper. Hindi ka pagpapalain, but the one who confesses it and renounces it, ibig sabihin renounce, ipoforsake mo, iiwanan mo sa iyong buhay, then you will find mercy. Patatawarin ka ng Panginoon. Amen? Amen. At sabi ng Psalms 32 verse 1. Psalms 32 verse 1. Okay, blessed is the one whose transgression are forgiven, whose sins are covered. Now, kapag pinosake mo na ang iyong kasalanan, inabandon mo ang iyong kasalanan, through the blood of Jesus, ang sabi doon, makukover ka talaga.
Okay. Makukover ka, papapatawag ka sa pag ng Panginoon. Amen? Amen mga kapatid. So, we need to forsake and abandon also the sins that we have in our lives. Number 5, saying of our Lord Jesus Christ on the cross, I am thirsty, o I thirst. Okay. Ikaw ba naman ang nabayubay sa cross? Ang init-init ng panahon, hindi ka ba hindi ka ba mauhaw? Oh, di ba? Hindi ka ba mauhaw? So, all of us feel like Jesus, kung ano ang na-feel ni Jesus during that time, ay maaaring mangyari din sa atin. Ay ngayon lang, baka sino na ako sa inyo ngayon? Pwede kayo pumunta sa lento at uminom ng tubig. Okay. Okay, nauuhaw. Okay. Alam nyo, ang tao, dapat may pagkauhaw din tayo, pero hindi pagkauhaw sa mga bagay dito sa mundo. Okay? Ang daming mga tao na nauuhaw sa bisyo, nauuhaw sa mga gawa ng laman, nauuhaw sa sugal. Ayan, sabi natin sa lugar sugal. Nauuhaw sa anumang bagay dito sa mundo ito. Dapat maging katulad tayo ni David. Saan ba tayo dapat mauhaw? Kasi si Jesus, nauuhaw siya. Literally yan. Literally, nauuhaw siya. Pero dapat sa atin, i-apply natin sa ating buhay. Kanino dapat tayo mauhaw? Gayahin natin si King David. Ano sabi ni King David in the book of Psalms? Chapter 42, verse 1. Ano sabi ni David? Ni King David sa Psalms chapter 42, verse 1. Sabi dito, as the deer pants, pakiano sa King James. Yeah, please, King James. King James version of the Bible. As the deer panted after the water brooks, so panted my soul after thee, O God. Sabi ni King David, katulad ng isang usana na uuhaw sa tubig, doon sa batis, ganun din ako, Panginoon, na uuhaw sa iyo. Dapat sa Diyos tayo nauuhaw. Amen? Sa Diyos tayo dapat nauuhaw. Ilan ba sa inyo dito ang uhaw sa Diyos? Uhaw ka sa panalangin, uhaw ka sa pakikipag-fellowship sa Panginoon. I praise God. One sign na kayo ay nauuhaw kasi nandito kayo. Nauuhaw kayo sa Diyos kasi nandito kayo. Okay, that is one sign. Marami pang bagay. Sa verse 2, meron pa yan sa verse 2. Sabi doon, verse 2 ng Psalms. Okay. My soul thirsted for God. Nakita po natin. Sabi ni King David, ang kaluluwa ko ay nauuhaw sa Diyos. Bakit hindi niya sinabi, ang kaluluwa ko ay nauuhaw sa pagkain, nauuhaw sa masasarap na juice, nauuhaw sa Starbucks, nauuhaw sa, hindi sinabi ni King David yun. Nauuhaw sa kape, nauuhaw sa mga juices. Sabi niya, my soul thirsted for God, for the living God. When shall I come and appear before? Talagang naglulong siya. Okay. Nakita po natin. So, thirsty means also yearning. Pananabik. Okay, nananabik ba kayo sa Panginoon? Nananabik ba kayo sa ating Panginoong Hesus sa pangalawa niyang pagbabalik? Inihahanda niyo ba ang inyong sarili na sa pagbabalik ng Panginoon ay isasama niya na tayo? O, sasabihin nyo, malayo pa yan, mag-enjoy muna ako sa buhay na ito. Eh, paano nga kung biglang dumating ang Panginoon, maiwan ka? Kaya dapat maging ready tayo. Dapat may pananabik sa paghihintay sa Panginoon. Okay? Praise the Lord, palakpakan natin ang Panginoon. Ano yung number 6? It is finished. Okay, tapos na. Number 6 ba yun? Okay, it is finished. Okay, so kung titingnan po natin, Jesus announces the victory, the triumph. Okay, actually, nung sumigaw siya nung siya po ay nauuhaw, many Bible scholars nasabi, hindi siya makakasigaw. Kasi sabi doon, he shouted with a loud voice. Okay.
Ang tao na kapag nauuhaw, siyempre, kung yung lalamunan mo ay barado, hindi ka makakasigaw ng loud voice, hindi ka makakasigaw ng victory kung hindi ka makakainom. Kaya si Jesus pinilit niya idampi yung ano doon sa, ano ba yun? Sa vinegar ba yun? Ha? Sa sponge. Okay. Kasi pagdaloy doon, kaya sa sumigaw ng it is finished, gusto niyang iparating sa sandaigdigan, doon sa mga Jewish community, doon sa mga Roman soldiers na pumatay sa kanya. Tapos na, napulpil ko na ang kalooban ng Diyos. Napulpil ko na, natapos ko na. Kaya sumigaw si Jesus, gusto niyang iparating sa mundo, natapos na. Nagawa niya na. Sabi ni Brother Alfred, in Greek word, tetelestai. Ibig sabihin, ang utang ay bayad na. Sinilyuhan, bayad na. Binayaran na ni Jesus ang ating mga kasalanan. Amen? Di ba kayo nagagalak nun? Amen. Pero, yung pagkabayad na yan, gantihan natin siya. Huwag tayong mamuhay sa kasalanan. Okay, doon lang nababayaran talaga ang kasalanan natin. Huwag tayong magpapatuloy sa pagkakasala. It is finished. All the prophecy concerning about Him in the Bible, in the Scriptures, has been fulfilled. Pinulpil ni Jesus, tinapos ni Jesus ang lahat. Kaya ang bida talaga dapat si Jesus. Amen, di ba? Okay, Jesus. Okay. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. So, victory. Triumph. Ang mensahe po doon, ang summary po doon. 1 Corinthians chapter 15 verse 57. 1 Corinthians chapter 15 verse 57. Ayan. Memorize po natin ito. Napakaganda ng verse na ito. 1 Corinthians 15:57. But thanks be to God. He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen? Kaya nga, victorious tayo eh. Pangalan natin eh. Amen? Ganda ng pagkapili. Kaya lang, sigurado ba na victory ka araw-araw? Dapat maranasan din natin yan. Victorious Christian International Christian Church. Amen. Praise the Lord. Ipangalandakan natin yan because of our Lord Jesus Christ. We have the victory. The last one, ano yung pagkakasabi doon? Yan. Father, into your hands. Dito siya sumigaw. Sumigaw din siya dito ng malakas na boses. Father, into your hands I commend my spirit. Ano ibig sabihin nito? Reunion. Tapos na eh. Ginawa na ni Jesus. Sabi nung tapos na, nung sumigaw na siya ng it is finished, Father, into your hands I commend my spirit. Gusto na niya umuwi sa kanyang ama para makipag-reunite siya sa kanyang ama. Kasi tapos na yung mission niya eh. Diba, ang mission ni Jesus dito sa mundo ay naganap niya. Kaya nga sa edad niyang 33, namatay si Jesus. 33 years old. Napakabata pa niya. Madali niyang natupad ang purpose ng Diyos Ama sa kanyang buhay. Hallelujah. So kung titingnan po natin, gusto niya na ulit makipag-fellowship sa kanyang Ama. Okay. So tayo din ganoon. Amen. God wants us to fellowship with Him, to fellowship with Jesus, to fellowship with the Holy Spirit, to fellowship with the brethren. Amen? Okay, tingnan po natin sa 1 John chapter 1. 1 John chapter 1 verse 5 to 7. Yeah, diyan tayo magtatapos. Okay, and then we will be having our foot washing. This is the message we have heard from Him. Wala na. This is the message we have heard from Him and declare to you. God is light. In Him there is no darkness. Verse 6. If we claim to have fellowship with Him and yet walk in darkness, we lie and do not live out the truth. Nakita po natin. Now, kung sinasabi daw natin na may fellowship tayo sa God, sa Diyos, kay Jesus, at tayo ay namumuhay sa kadiliman,
nagsisinungaling daw tayo. Amen? Kaya dito bawal ang nagsisinungaling. Dito ay hindi tinatanggap ang pakikipag-relationship natin sa Panginoon kung tayo ay namumuhay sa kadiliman. Sabi dito, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. Amen? And the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. Nakita niyo na mga kapatid? Nililinis tayo ng dugo ng Panginoon. At doon lang tayo nagkakaroon ng fellowship. Doon natin nararanasan ang presensya ng Panginoon. Nararanasan niyo ba ang presensya ng Panginoon? Ako, every time. Nararanasan ko ang presensya ng Panginoon. Hallelujah! Kasi kung wala ang Panginoon sa aking buhay, wala ako dito. Kung ano-anong pinagagagawa ko sa buhay. Okay? So, makikita po natin. Yan po mga kapatid. Diyan po na nasa-sum up ang lahat ng mga sinabi ni Jesus. Di ba specific ang mga sinabi ni Jesus? May purpose po yun. At ang lahat ng yun ay para sa atin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah!